A. 주노씨가 슬퍼요. B. 주노씨가 슬퍼해요. Annyeonghaseyo mga chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Dati po akong EPS worker sa South Korea at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Atin muna pong sagutan itong Lesson 85. Number 1. 친구랑 blank. I fought with my friend. Ang tamang sagot po ay B. 싸웠어요. Number 2. 저는 먼저 blank. I apologize first. Ang tamang sagot po ay C. 사과했어요. Number 3. 우리는 어제 blank. We made up yesterday. Ang tamang sagot po ay A. 하해했어요. Lesson 86. Others, people's, emotions, and intentions gamit ang basic plus hada. So, important rule. Sa Korean, hindi ka pwedeng direktang magsabi ng feelings ng ibang tao dahil hindi mo naman talaga alam kung ano ang nararamdaman nila. Kaya kapag third person or siya or ibang tao ang pinag-uusapan, gumagamit ng adjective or yung basic form ng adjective plus hada. So itong ang hada, yung tinatanggal ang da, tapos itong ginagawang he. So adjective plus hada or adjective plus he. Ito ay parang ibig sabihin na shows that they are or ipinapakita nila na sila ay o seems to be, parang tila or mukhang. Unahin muna natin itong first person or ako. Kung paano gamitin yung adjective. Kapag sarili mo ang feeling, yung sarili mo ang nararamdaman, pwede mong gamitin ang normal na adjective form. Yung tatanggalin mo lang anda, tapos yung basic form ng adjective, pwede mo nang gamitin sa pangungusap. Example. 저는 슬퍼요. 저는 슬퍼요. I am sad. Malungkot ako. So, 저 ay topic marker na nun. So, yun, 저 ang topic ng pangungusap. Ito namang mga topic marker, subject marker, object marker, ay atin ang napag-aralan noong mga nakaraang lesson. Ilalagay ko po yung link dito sa taas at inyo pong balikan kung paano sila gamitin sa pangungusap. So, 저 or 저는, I or I am. Then, 슬퍼요, sad. Ito yung adjective. Itong 슬퍼요, galing sa salitang 슬프다. To be sad or malungkot. So, tinanggal ang da, then natira itong sulpu. Sulpu, then itong sulpu, naging sulpo. Itong ginawang o. Kaya naging sulpo. Then, yo. Sulpo, nilagyan ng yo, naging sulpoyo. Sulpoyo.
sad. Itong sulpuyo or sulpuda ay irregular verb. So, itong mga irregular verb ay atin na rin napag-aralan kung paano i-conjugate at gawing basic form. Tulad nga nitong sulpuda, kung bakit naging sulpuyo. Marami pang irregular verb na example akong ipinaliwanag noong mga nakaraang lesson. Ilalagay ko po yung link dito sa taas at inyo pong pag-aralan kung paano sila gawing basic form yung mga irregular verb. So, 저는 슬퍼요. I am sad. Malungkot ako. So, simpleng basic form lang ang ginamit. 슬퍼요. Then, 저는 기뻐요. 저는 기뻐요. I am happy. Masaya ako. So, 저 or 저는 I or I am. Then, 기뻐요, happy. Itong 기뻐요 galing sa salitang 기쁘다, to be happy or glad. So, 기쁘다, tinanggal ang da, natira itong verb stem na 기뻐. Then itong 기뻐, tulad ng 슬퍼 kanina, nagtatapos din siya sa kaya naging o. So, ginawang o. Ito ay irregular verb din. Then itong kipo plus yo, polite ending. Kaya naging kipoyo. Kipoyo, happy. So, simpleng basic form lang ang ginamit dahil sinasabi mo lang ang nararamdaman mo. So, 저는 기뻐요. I am happy. 저는 화나요. 저는 화나요. I am angry. Galit ako. So, 저는 or 저, I or I am. Then, 화나요, angry. So, itong 화나요 galing sa salitang 화나다. Magalit or to get angry. So, itong ha ay galit. Then, itong na, galing sa salitang nada. Lumabas or mangyari. Parang lumabas or mangyari, nagalit or galit ka. Galit ka. So, ha plus nada, naging hanada. Magalit or to get angry. Then, tinanggal ang da nitong hanada. Dahil nagtatapos sa a itong hana, wala nang babaguhin. Kaya ang basic form ng hanada ay hana. Then, yo. Hanayo. Angry. So, ito ay regular verb. Itong hanada or hana. Ang pag-conjugate naman ng mga regular verb ay atin na rin na pag-aralan noong mga nakaraang lesson. Ilalagay ko po yung link dyan sa taas at inyo pong pag-aralan kung paano sila gawing basic form. Itong mga the form na ganito kung paano gawing basic form. So, 저는 화나요. I am angry. Galit ako. Then kapag naman second person or ikaw, yung nararamdaman mo naman. Kapag tinatanong mo ang ibang tao kung ano yung nararamdaman nila, pwede pa rin gamitin ang normal adjective, yung simpleng adjective lang, yung simpleng basic form lang ng adjective. Example,
Sulpuyo. Yun lang, yun yung basic form ng sulpuda, sulpo. Nilagyan lang ng yo, sulpuyo. Are you sad? Malungkot ka ba? Kipuyo, o simpleng basic form lang. Are you happy? Masaya ka ba? Hanayo, o simpleng pangusap lang, simpleng basic form. Ginagamit ito kapag tinatanong mo lang kung ano yung pakiramdam ng kausap mo. Are you angry? Galit ka ba? So, ganun gamitin ang adjective pag sasabihin mo or itatanong mo kung ano yung pakiramdam ng kausap mo. Then, dito na papasok ang basic plus hada or adjective plus hada. Kapag third person or siya or ibang tao. Yung nararamdaman ng ibang tao naman ang pag-uusapan. Kapag ibang tao ang feelings, kailangan gamitin ang ito nga, adjective or basic form plus hada. Ito ang hada, tinatanggal lang da, then itong ha ay ginagawang he. Iyon ang basic form ng hada. Halimbawa, Chunoshi ga sulpuheyo. So, meron ng he. Basic form or adjective plus hena. Chunoshi ga sulpuheyo. Chuno is sad. Chuno or Chunoshi, itong she is Mr. Chuno or Mr. Chuno. Then, subject marker na ga. So, ito yung subject ng pangusap, si Juno. So, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, pindutin nyo lang yung link na pinakita ko kung paano gamitin itong mga subject marker, object marker, at topic marker. So, Juno shiga. Juno is sulpuheyo. Sad. Malungkot. So, yung basic form na sulpo, yung basic, ito yung adjective, plus hada. Ito namang hada, ito yung he. Dahil ang he ang basic form ng hada. Kaya naging sulpo he. Then, polite ending na yo. Sulpo heyo. So, may he kapag ibang tao or pakiramdam ng ibang tao ang pinag-uusapan. Juno shiga sulpuheyo. Juno is sad. Malungkot si Juno. Juno shiga kipuheyo. Juno shiga kipuheyo. Juno is happy. Masaya si Juno. So, nga, Juno shi or Juno shiga, Juno. Then, kipuheyo happy. So, mayroon ulit na he. Kasi nga, si Juno pa rin ang pinag-uusapan or pakiramdam ng ibang tao. So, yun nga, simpleng basic form na kipo plus he. So, kipo, ito yung basic form or yung adjective. Then, he, basic form ng hada, plus ending, polite na yo. Kipuheyo. Happy. So, Juno shiga kipuheyo. Juno is happy. Masaya si Juno. More example sentences tungkol pa rin sa pakiramdam ng ibang tao. Minji shiga kipuheyo. Minji shiga kipuheyo. Minji is happy. Meron pa ring he. Kasi nga, pakiramdam ni Minji ang pinag-uusapan. Aiduri musuwo heyo. Aiduri musuwo heyo. The children are scared. Tatakot ang mga bata.
So, meron pa ring he. Ito yung adjective or basic form, itong musuwo. So, idle, children, subject marker na e. Idri, children or the children are musuwo heyo, scared. So, itong basic or adjective na musuwo galing sa salitang musupta, nakakatakot or matakot. So, musupta, tinanggal ang da, then itong biyup, ginawang wo. So, ito ay irregular verb din. Pag-aralan nyo lang paano mag-conjugate ng mga irregular verb sa link na ibinigay ko kanina. Kaya itong musupta ay naging musuwo. So, ito yung basic or adjective. So, musuwo, basic or basic form plus hada. Dahil nga ibang tao pa rin ang pinag-uusapan, naging musuwo hada. Dan itong musuwo hada, tinanggal ang da. Ito ngang ha ay basic form ay he. Kaya, naging musuwo heyo. Musuwo heyo. Scared. Natatakot or natakot. Ay diri musuwo heyo. The children are scared. Natatakot ang mga bata or natakot ang mga bata. Then, dong singi kukyong heyo. Dong singi kukyong heyo. My younger sibling is worried. So, younger sibling naman ang pinag-uusapan. Younger sibling naman na pakiramdam. So, dong seng or dong singi, younger sibling, then kukchung heyo, worried. So, basic or adjective plus hada or he. So, itong kukchung heyo galing sa salitang kukchung hada, mag-alala or to worry. Itong kukchung, pag-aalala or worry. So, kukchung plus hada, kaya naging kukchung hada. Then ito namang kukchung hada, tinanggalan da, basic form ng ha ay he. Kaya naging kukchung he or kukchung heyo, worried. So, dong singi kukchung heyo, my younger sibling is worried. Then, quiz naman tayo. Number 1. Ano ang tamang Korean ng Chuno is sad? A. Juno shiga sulpoyo. B. Juno shiga sulpo heyo. C. Juno shiga sulpuyo. Number 2. Ano ang tamang Korean ng I am happy? A. 저는 기뻐해요. B. 저는 기뻐요. C. 저는 기쁘해요. Number 3. Ano ang tamang Korean ng the children are scared? A. 아이들이 무서워요. B. 아이들이 무서워해요. C. 아이들이 무섭해요. So, i-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot at sa susunod po nating lesson ay atin po itong sasagutan.
Sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, expressing others people's intentions in Korean. Gamit naman itong kushipta at kushipohada. So please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po akong upload ng mga videos. Like, comment, and i-share na rin po natin sa ating mga chingu na nagsaself-study ng Korean language. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.